Noong nakaraang mga araw, nagparinig si LeVar Ball kay Steve Ballmer na yung tatlong anak niyang Ball ay gusto niya maglaro ng basketball para sa Clippers. Ayaw kasi niya sa Lakers dahil sa ginawa nila kay Lonzo. Yung Clippers at si Kawhi dati naghahanap ng point guard. Nakuha nila si James Harden. Pero ang main position talaga ni Harden, shooting guard. Nagsimula siya maging point guard dahil kay Mike D'Antoni noong 2017. Habang nasa point guard position si Harden, nagkaroon naman siya ng dalawang kasamang point guard din, si Chris Paul at si Westbrook. Yung sa Brooklyn Nets, binigay kasi ni Kyrie yung position talaga para sa kanya. Sa tatlong Bulls, hindi ko sasama sa discussion si LiAngelo. Sa pagitan lang to ni LaMelo at ni Lonzo. Sa dalawa na yan, ang pinakamalapit or posible pang mangyari na makuha ng Clippers ay si Lonzo Ball. Nang 2021, bago lumipat ng Bulls si Lonzo, kinukuha talaga siya ng Clippers. Possible na mangyari yun. Kaso nga lang, kaya pumunta si Lonzo sa Bulls kumpara sa Clippers dahil sa kontrata. Katulad na nangyari kay DeMar. Mas malaki kasi ang offer ng Bulls kumpara sa Clippers. Since mid-season ng 2022, hindi pa nakakalaro si Lonzo. May pumalit na sa kanyang point guard si Josh Giddey. Mas healthy na player at mas chick boy, walang patawad. Nakarecover na si Lonzo sa kanyang injury pero hindi pa sigurado kung makakalaro agad siya. Hindi naman kasi basta-basta yung injury na kuha niya. Makatayo at makatakbo man siya, gaano ang itatagal niya sa isang NBA season. Kapag hindi siya nakabalik agad sa Bulls ngayong season or sa 2025 season, ang posible mangyari, i-trade siya or kaya ang pinakamatindi, i-buyout. Expiring contract na din si Lonzo. Hindi kukunin ng Clippers si Lonzo sa presyo na meron siya ngayon, kundi sa presyo kung ano na siya ngayon. Kaya nakadepende yun kung mababuyout si Lonzo or kaya maging free agent siya. Dahil yun ang chance niyang mapunta sa Clippers. Dahil na din sa health status ng kanyang injury. Si LaMelo Ball naman, wala nang restriction sa kanya dahil wala na yung poison pill contract. Magsisimula na rin ang kanyang bagong kontrata. Hindi siya basta-basta iti-trade ng Hornets. Pwera lang kung may magandang offer ang mga team. Marami pa kasing mga posible makapagbigay ng mas magandang offer kay LaMelo. Andyan yung Houston, San Antonio at Brooklyn. Ang San Antonio dati nakamonitor na kay LaMelo bago pa dumating si Wembanyama. Sa side ng Clippers, wala silang may offer na magandang package kay LaMelo dahil wala silang draft pick na maibibigay. 7 years pa ang pwedeng gamitin nila. Yung iba mga draft picks doon, simula yun ng 2030. Kung may mundo pa doon at nasa NBA pa si Lonzo, napakahirap makuha ng Clippers si LaMelo ngayon hanggat may kontrata siya. Wala ding maibibigay na player ang Clippers na magkaka-interest yung Hornets. Pangarap na lang yung gustong mangyari ni LeVar na si LaMelo makapaglaro sa Clippers sa ngayon. Pero yung San Antonio, posible. Marami silang draft picks na pwedeng ibigay sa Hornets na nakuha nila dati sa mga transaksyon. Meron silang cap room para kay LaMelo kahit pumirma pa ng kontrata sa Wemby. May mga players din na pwedeng ibigay ang San Antonio na magkaka-interest yung Hornets. Ang isa kasing problema kay LaMelo kaya posible siyang i-trade ng Hornets dahil sa 4 na taon na naglaro siya, 184 games. Sa nakaraang 2 taon, injury prone na si LaMelo, katulad ng kay Steph dati. Kung ano yung naging problema ng injury ni Steph dati na muntikan siyang i-trade ng Golden State, yun din ang problema ng injury ngayon ni LaMelo. Hindi rin siya umabot ng 60 games sa loob ng 2 season. Combine na to. Kaya kung iti-trade man si LaMelo, dahil yun sa injury at sa malaking contract. Pero hindi yun sa Clippers, kundi sa ibang mga team. So disclaimer, ang sinabi ko kanina, interesado yung San Antonio kay LaMelo matagal na. Kung magbibigay sila ng package, magkaka-interest doon ng Hornets para hindi na dumaan sa matagal na rebuild yung San Antonio. Kailangan nila ng point guard na pangmatagalan. 6'7 na point guard si LaMelo na makakasama niya yung 7'3 or 7'4 na mama or alien na si Wembanyama. Ito lang yun. Kung gusto lang ni Coach Greg na makipag-deal sa tatay ni LaMelo, si LeVar, nagkasagutan na sila dati. Ayaw makipag-deal ni Coach Greg kay LeVar dahil sa mga sinasabi nito sa ibang mga coaches. Kaya si Lonzo dumistansya sa tatay niya dahil alam niya yung nangyayaring nakakaapekto sa karir nila. Kaya yung parinig ni LeVar kay Steve Ballmer ay kung gugustuhin din ba ni Steve Ballmer na makipag-deal dito kay LeVar Ball para kay LaMelo or kay Lonzo.